Alam nyo ba, halos araw-araw may nababalitaan tayong issue tungkol sa pondo ng gobyerno. May overpricing, may mga proyektong hindi natatapos, may mga kalsadang kakagawa pa lang pero sigara na kaagad. May mga paaralan, ospital at iba pang proyekto na tila nakakambagal tapos. At dahil dito, iisa ang tanong ng maraming Pilipino. Saan ba talaga napupunta ang pera ng taong bayan? At ang totoo, hindi lang ito usaping politika, hindi lang ito tungkol sa korupsyon. Ito ay usapin ng gobyernong procurement. Ang proseso kung paano ginagastos ng gobyerno ang bawat pisong galing sa ating mga buwis. Dahil sa procurement, nagsisimula ang pagbili ng gamot para sa ospital, pagpapatayo ng mga paaralan at kalsada, pagbili ng kagamitan ng mga universidad hanggang sa malaking infrastruktura ng mga proyekto ng mga gobyerno. At kapag mali ang procurement, hindi lang pera ang nawawala. Nawawala rin ang tiwala ng mga taong bayan. Nadidelay ang mga proyekto at ang higit sa lahat, ang naaapektuhan ay ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya noong 2024, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating procurement law. Mula sa mahigit ng 2 dekadang taon ng paggamit ng Republic Act 9184, ipinasa ang Republic Act number 12009 o ang New Government Procurement Act. Pero, ang tanong, ano nga ba talaga ang nagbago? Mas magiging transparent na ba ang procurement? Mas mapapabilis na ba ang mga proyekto? Mas mahihirapan na ba ang mga gustong samantalahin ang sistema? O pareho lang ba itong dating batas? Yan ang ating aalamin. So, hi everyone! My name is Victoria and he is Uchi. At welcome sa aming channel. Sa vlog na ito, iisa-isahin natin ang pinakamahalagang pagbabago mula sa 9184 patungo sa Republic Act 12009. Hindi lang natin babasahin ang batas, ipapaliwanag natin ito sa paraang madaling maintindihan. May mga maraming halimbawa at konektado sa mga tunay na sitwasyon ng gobyerno. Kung ikaw ay isang back member, procurement officer, end user, supplier, kontraktor ka man, auditor, abogado, estudyante, o kahit isa ka lang Pilipinong gustong malaman kung paano ginagastos ang pondo ng bayan, para sa iyo ang vlog na ito. Dahil tandaan natin, hindi sapat na may pondo ang gobyerno, ang mas mahalaga ay kung paano ito ginagastos. At dito nagsisimula ang tunay na halaga ng procurement. Kaya kung gusto mong maintindihan ang bagong procurement law at kung paano nito maaaring baguhin ang isang sistema ng paggastos ng gobyerno, simulan na natin. Welcome to Procurement Explained! Tara, usapan tayo!